Maligayang pagbati sa inyong mga kaibigan. Ako si Dali Doranila at kasama ko ngayon si Pastor Edgar Brian Tolentino. Siya ngayon ang Senior Pastor ng Adventist International Institute of Advanced Studies at siya rin po ang Assistant to the Director ng Ellen G. White Estates branch in the Philippines. Kamusta po kayo, Pastor Brian? Okay naman. At kamusta din po kayo? Maligayang pagbati po sa lahat ng mga sumusubaybay ng ating pong bagong programa na ito. Sana po ay patuloy nating pag-aralang malalim ang patungkol sa buhay ni Ellen G. White. Ako rin po, Pastor Brian. Sobrang nasasabik po ako na muli po nating balikan. Especially po yung topic po natin last time. At dito lang po yan sa Sharing the Vision. Pero bago po tayo magsimula ng pag-aaral, Pastor Brian, tayo po muna yung manalangin. Tayo po yung manalangin, yumuko po tayo. Dakila po naming Diyos, muli po namin ipinagtatagubilin sa inyo ang aming mga kaisipan, ang lahat ng mga kaalamang aming pong matututunan sa lugar na ito, Panginoon, samantalang kami ay nag-aaral ng inyong mga salita at pinagbubulay-bulay, Panginoon, ang mga salitang galing sa inyo mula sa inyo pong lingkod na si Ellen G. White. Hinihiling po namin, Panginoon, ang pagkasi ng banal na Espiritu ang manguna sa amin at kumasangkapan sa amin, Panginoon, upang maging epektibo kami instrumento ng pagliligtas ng iba sa pangalan po ng Panginoon Hesus. Amen. Salamat po, Pastor Brian. At ipapapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa topic po nating last time. At ang topic po natin, di ba po, Pastor Brian, ay may pinamagatang How to Read Ellen White in the 21st Century. Bago po nating simulan, magkaroon po muna tayo ng konting pagbabalik sa ating pinag-aralan. So, last time po sa ating pag-aaral ay na-discover po natin na kinasihan po ng Diyos ang mga kanyang salita sa pamamagitan ng mga kaisipan. Opo, tama po yun. At na-discover rin po natin na ang Biblia po ay isinulat gamit po ang salita ng tao. Yan. At natutunan rin po natin na ang Biblia ay inspired po ito entirely. As in, lahat-lahat po ng sinulat sa Biblia ay inspired. Wala po dong less inspired. Ayan. At meron din pong ilang konting factual error po sa mga nakasulat sa Biblia. Pero it doesn't mean po na hindi ito ang salita ng Diyos. Hindi po ito salita ng Diyos. At natutunan din po natin na ang lahat ng isinulat po ni Ellen White ay may relasyon po sa scriptures, sa mga salita po sa Biblia. Ngayon po, Pastor Brian, ano naman po ang ating pag-uusapan? Ay, pag-uusapan natin ngayon yung relasyon ng sulat ni Ellen White at ng Biblia. At saka siyempre, binabanggit natin yung sola scriptura na nanatili pa rin tayo sa ganong kaisipan at naninindigan pa rin tayo sa sola scriptura. Pastor Brian, para po sa mga hindi po nakakaalam, ano nga po ba yung sola scriptura? Dali, ang sola scriptura ay isang Latin na salita na ibig sabihin ay sola o yun lamang at scriptura o Biblia. So kung sabihin natin Biblia lamang. Ito ay outcry ng Reformation ng panahon ng Dark Ages na gusto nilang bumalik mula sa mga tradisyon ng mga tao pabalik muli sa kabuuan ng Biblia. At wala silang gagawing pundasyon ng kanilang pananampalataya at pamumuhay kundi Biblia lamang. So, tanging Biblia lang po ang papaniwalaan nila at wala ng iba. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya nga, parang pwedeng tamaan ito yung Ellen White ba ng mga writings ay kadagdagan pa o karagdagan pa sa nasa Biblia. Actually, nung panahon ng Reformation, ganun din naman, ginamit din naman yung mga sulat ng mga reformador para i-explain ang Biblia. So, basically, gumagamit din sila ng mga explanation mula sa mga reformador at sa mga pastor at sa mga commentator. Ganon din ang role ng pagpapaliwanag ng Biblia. Kaya lang ito ay may kakaibang, sabihin na inspiration o talagang direktang paggabay ng Panginoon sa Kanya. Pero hindi nito pinangungunahan ang Biblia. Unahin natin na basahin sa Revelation chapter 12, verse 17. And the dragon was enraged with the woman, and he went to make war with the rest of her offsprings who keep the commandments of God and has the testimony of Jesus. Kung titignan natin, parang yung dragon, ito yung si Satanas, ay galit sa bayan ng Diyos sa huling araw. Ito yung woman. At sa kanyang mga anak o sa kanyang mga offspring.
Anong karakteristik ng kanyang mga anak? Who keeps the commandments of God and has the testimony of Jesus. So, ang karakteristik nila ay tumutupad sa kautosan ng Diyos at may patotoo ng ating Panginoong Hesus. Ano ba itong patotoo ng ating Panginoong Hesus? Dito rin natin titignan sa Revelation chapter 19 verse 10. Ang sabi, "For the testimony of Jesus is the spirit of prophecy." So, ito yung spirito ng hula. So, sa mga huling araw, magmamanifest ito para gwardyahan ang bayan ng Diyos. Alam mo, ni-research natin ng konti. Ano ba ang pakahulugan ng Sola Scriptura sa Wikipedia? Sige o po. sa encyclopedia. Tingnan Alamin natin yung po natin Wikipedia yan. ngayon. Ang sabi ng Wikipedia, Sola Scriptura is the doctrine that the Bible contains all knowledge necessary for salvation and holiness. So, necessary for salvation. Consequently, Sola Scriptura demands only those doctrines are to be admitted or confessed that are found directly within or indirectly, pwede pa rin indirectly, by using valid logical deduction or valid deductive reasoning from Scripture. Naalala mo si Martin Luther, nung humarap siya sa Diet of Worms, ang sabi sa kanya, recant. Ang sabi ni Martin Luther, "It is against my conscience. I cannot recant." Sabi niya, unless you can show me from the Scriptures or from valid deductions. So, pag ipinakita mo sa akin mula sa Biblia o kaya sa isang validong deduction or reasoning na hindi fallacy, hindi po against sa Biblia. Hindi maling logic. Kung reasonable na mapapakita mo sa akin at galing sa Biblia, pwede kong tanggapin. So, yun din ang sabi ng Wikipedia. Ang sabi ng Wikipedia, valid deductive reasoning from Scriptures. However, Sola Scriptura is not a denial of other authorities governing Christian life and devotion. Hindi niya dinidina yung iba pang mga sinulat. So, may mga nababasa tayong mga booklets ngayon, mga sinusulat na mga, hindi nun dinidisregard yung iba pa. Ang sabi dito, governing life and devotion. Rather, it simply demands that all other authorities are subordinate to and are to be corrected by the written Word of God. Pero lahat ng mga sinulat na yon, subject sa evaluation ng Scripture. So, ang Scripture pa rin ang huhusga sa kanila. Hindi pwedeng yung mga maliliit na mga sinulat na yun ay huhusgahan niya ang Biblia. So, parang ibig sabihin nun ay sinasabi na hindi naman po sinasabi sa atin na Sola Scriptura na hindi po tayo pwede magbasa ng ibang sulat na hindi nasa Bible. Pero subject pa ito for observation, for evaluation. Evaluation ng Biblia. Kaya kung para malaman mo kung mali o tama ang sinulat ng ibang tao, gumamit ka ng Biblia. At ito yung ipinapagamit natin. Tignan natin kung mali talaga ang sinulat ni Ellen White, saan siya nagkamali sa kanyang sinulat at ano yung hindi kasang-ayon sa sinasabi ng Biblia. Tanungin natin si Ellen White. Ang sabi ni Ellen White sa Testimonies on Sabbath School Work, page 32, "The Bible and the Bible alone is our rule of faith." So, una niyang sinabi yon. Pangalawa, sabi niya sa Councils on Writers and Editors, "We then took the position that the Bible and the Bible only was to be our guide, and we are never to depart from this position." So kahit rin po pala si Ellen White ay mismo nagsasabi na dapat sa Bible pa rin po tayo titingin. At hindi niya sinasabing ang kanyang mga salita ang siyang pinaka-final authority. Ito pa ang kanyang sinabi sa Testimonies Volume 2, page 605. "You are not familiar with the Scriptures. If you had made God's Word your study with a desire to reach the Bible standard and attain the Christian perfection, you would not have needed the testimonies." Kung magbabasa ka lang ng Biblia at aatimin mo na maabot ang pinakamataas na kasakdalan ng pagkakristyano, hindi mo na kailangan ng aking mga sulat. Ang sabi niya, "It is because you have neglected to acquaint yourselves with God's inspired book that He has sought to reach you by simple, direct testimonies. The Lord designs to warn you, to reprove you, to counsel through the testimonies given, and to impress your minds with the importance of the truth of His Word."
The written testimonies are not to give new light, but to impress vividly upon the heart the truths of inspiration already revealed. So walang bagong light. So, parang ang purpose po lalo ng sulat ni Ellen White is to impress the message. Para impress, to pag emphasize, idiin pa sa atin. Ayan, parang ano yun, ang illustration nito, yung Biblia ay pagkagaya ng TV, black and white. Opo. Pero, yung sulat ni Ellen White, medyo colored. Opo. So may kulay, nakikita natin, nararamdaman Opo. natin, at naririnig natin. Na-imagine natin. Na-imagine Opo. natin. Parang, kumbaga, kung lesser light, parang ang kay Ellen White ay, parang flashlight. Opo. Pero ang sa Panginoon, ang sulat ng Diyos ay yung araw. Araw. Siyempre, pagka madilim yung sabihin natin kwarto at hindi mo alam kung saan ang daan, siyempre gagamit ka ng flashlight Opo. hanggang sa makita mo yung kabuuan ng araw. So Opo. yung lesser light at saka it leads to the greater light. Meron pa siyang sinabi sa early writings, page 78. I recommend to you the Bible. Alam mo, ginawa niya ito. Bago siya mamatay, inangat niya yung Biblia sa buong General Conference session. Inangat niya, sabi niya, I recommend to you, dear reader. Okay? Ito yung panahon na sinusulat niya at saka ginawa niya rin ito nung General Conference. The Word of God as the rule of your faith and practice. By that Word, we are to be judged. So, hindi i-judge tayo sa mga sulat ni Ellen White, no? God has, in that Word, promised to give visions in the last days, not for new rule of faith. Hindi siya nagbigay ng vision para gumawa ng bagong regulasyon, ng bagong paniniwala. Kundi ini-emphasize lang uli ng writings ni Ellen White and scriptures. But for the comfort of His people, yun ang unang comfort of His people, and to correct those who err from the Bible truth. So para itama sila mula doon sa kung hindi naman niya maitatama, kung hindi rin tama yung kanyang pananaw mula sa Biblia, hindi rin siya tama. Oo nga po. So nanggagaling pa rin sa Biblia ang kanyang pagre-rebuke. Kung wala sa Biblia, hindi rin siya makapag-rebuke. Early writings, page 22, binanggit din ni Ellen White ito. While at the family prayers, one morning, the power of God began to rest upon me. And the thought rushed into my mind that it was mesmerism. Inisip niya, mesmerism lang to, hindi to totoo. And I resisted it. Immediately, I was struck dumb. So, na-dumb siya, hindi siya makapagsalita. And for a few moments, was lost to everything around me. A card was held up before me, on which were written in letters of gold the chapter and verses of 50 texts of Scripture. 50 texts of Scripture. After I came out of vision, I beckoned for a slate. Sabi niya, wrote upon it that I was dumb. Sinulat niya, hindi ako makapagsalita. Also, what I had seen, yung lahat ng nakita ko, that I wished the large Bible. At kung gusto mo makita yung talagang actual na size ng Bible, at actual na Bible, hindi talaga yung actual na hinahawakan ni Ellen White, pero ito talaga yung Bible na yun. Ang laki po, Pastor Bry. It is 18 pounds, almost 9 kilos. So, sabi niya, bigyan niyo ako ng family Bible, large Bible ang tawag niya. And readily turned to all the texts that I had seen on the card. So, kinuha niya ito at tinurn niya yung 50 texts na sinulat ng gold sa card. Opo. Tinurn niya na hindi niya nakikita. And this is 18 pounds. Oo nga po. Paano For niyo po kayo nagawa yun? 20 minutes. Opo. 20 minutes. Inangat niya talaga. Sabi dito, had seen on the card. Turned all the text that I'd seen on the card. Kung gusto mo mabasa yung lahat ng mga text, nasa early writings din. Okay. Isa-isa yung 50 texts na parang connected sa isa't isa. I was unable to speak all day. Pagkatapos ng vision, dumalaw sila ni Sarah, yung kanyang kapatid, doon sa tinatawag na pastor na Otis Nicole. Otis Nichols. Tapos, itong Otis Nicole na to, merong 2 fanatics. Sabihin natin mga mesmeric na nagdi-deceive sa kanila during that time. Masamang-masama ang loob ni Nicole kasi nakikita niya talaga na deceptive talaga yung ginagawa ng dalawa. Ang pangalan nila ay Mr. Sargent at saka si Mr. Robbins. So, habang dumarating sila dun sa bahay ni Nichols, nakita nitong si Sargent at saka ni Robbins na nandun si Ellen White. So, gumawa sila ng dahilan para medyo maiba yung kanilang landas. Meron daw silang pupuntahan, ganyan-ganyan. Pero,
narinig nila na si Ellen White, napagkasunduan kasi ng lahat na si Ellen White ay magsasalita doon sa Boston. Pero alam mo, nung gabi, Opo. na naginip si Ellen White, sa kanyang panaginip, parang pinapupunta siya sa bahay ng Randolph, na sinasabing Randolph. Yung pala, hindi alam ng mga tao na itong si Robin at saka si Sergeant ay papunta doon sa bahay din Randolph. po nila Randolph. So, parang ayaw kasi nilang ma-meet si Ellen White. Opo, iniiwasan nila. So, dumating sila dun sa Randolph. Ito naman si Ellen White, sabi niya, paggising niya sa umaga, sabi niya sa mga Nicole, hindi tayo matutuloy sa Boston. Hindi nag-i-expect yung mga tao sa'yo doon. Sabi, hindi. Ang sabi ng Panginoon, pupunta tayo sa bahay ng Randolph. Si Randolph, hindi naman niya kilala yun. So, dumiretso sila sa bahay ng Randolph. Pagkatapos, na-shock yung mga tao. Kasi nandun si Ellen White. So, pagdating doon, sa bahay na yon, so nag-start na sila mag-pray, nag-start na sila nagpi-preach. Currently, nagpi-preach ng heresy yung dalawa. Saktong-sakto papunta din ni Ellen Siyempre, White. hindi na sila na-corner na sila. So, dumating sila doon, at habang sila dumating doon, bigla na lang, siyempre, kinabahan na yung dalawa, no? At takot na sila. Bigla na lang, na itong si Randolph at saka si Robbins ay, na-shock sila na si Ellen White, tapos nagsimula na rin si Ellen White ng kanyang vision. So, doon po mismo. Yes. Habang nasa vision siya, sabi niya, siyempre, glory, glory, glory. Kumakanta sila ng malakas, kasi sa demonyo daw yung kay Ellen White. So, habang kumakanta sila ng malakas ang palakas yung kanta nila, hindi nila ma-overcome yung power kay Ellen White. So, during that vision, ito yung pinakamahaba niyang vision, 4 hours vision. Tagal po, no? Ay, dito nangyari yung, sabi ko yun sa Bible, na nagpakuha si Ellen White ng Bible, 18 pounds. Inangat niya sa kanyang kamay, at pagkatapos ay sinabi niya, ito yung masasabi natin talaga na inspired testimony. Nabanggit ko naman na kanina yung circumstances. Pero magmula nito, na silent nito yung kapangyarihan nitong dalawang fanatics na to. At pagkatapos, umalis na sila. Nagbigay ito ng malaking evidence talaga sa church na talagang hindi talaga kaya nilang overpower yung kapangyarihan ng inspiration ng Panginoon, at umalis na rin, natatakot na rin yung iba pang mga fanatics. Alam mo, para masabi natin na talagang ang writings ni Ellen White ay, sabihin na natin, inaangat niya ang Bible, bigyan kita ng ilang example. Sa chapter 5 alone ng Patriarchs and Prophets, o Prophets and Kings, ito ay 12 pages na text. 22 direct quotations from the Bible, which is roughly 5 of the 12 pages. Roughly 5 of the 12 pages. Parang napakaraming teksto galing sa Biblia ang mga sulat ni Ellen White. So, ito parang, pag nagbasa ka ng writing sa Ellen White, parang kang nagbasa ng Bible kasi sa dami ng tekstong inililid ka. At ito pa connected na talaga, hindi ka na magbubuklat. Nakasulat na lahat doon, ang sunod-sunod. Ito pa, sa Desire of Ages, sa chapter 17, based on John chapter 3, verse 1 to 17. Almost continuous textual references. Continuous lang, parang pinagsunod-sunod lang. 13 direct quotation from the scriptures. Talagang diretso na parang nag-Bible study ka lang. So, hindi siya masyadong nag-comment, tuloy-tuloy lang. At ano ba talaga ang relasyon ng scripture sa Bible? Well, ang sabi ni Ellen White, pakinggan natin ang sabi niya. Sa Testimonies, Volume 5, page 665. The written testimonies are not to give new light, but to impress vividly upon the heart the truths of the inspiration already revealed. Man's duty to God and to his fellow man has been distinctly specified in God's Word. Yet but few of you are obedient to the light given. Additional truth is not brought out, but God has, through the testimony, simplified the great truths already given, and in His own chosen way, brought them before the people to awaken and impress the mind with them. Parang ginigising niya sa mga languages na mas vivid, mas contemporary na mga languages natin ngayon. That all may be left without excuse. Okay? Ang sabi dito, the testimonies are not to belittle the Word of God, but to exalt it and attract minds to it, that the beautiful simplicity of truth may impress all. So yung mga practical applications
nung scriptures ay mas vivid doon sa mga sinasabi ni Ellen White. Sabi ko nga kasi parang colored. Oo nga po. Nung banggitin sa Bible na si Satanas daw ay parang kinuha ni Eva yung, di ba, yung prutas? Opo, kinuha po. Pero pag binasa mo kay Ellen White, kinuha ng ahas, inabot kay Eva. Di ba? Mas na-detailed po yung sinulat po ni Ellen White. Mas detalyado, yung flood. Paano nangyari yung flood? Paano pinatubayan ng Panginoon? At paano nagkaroon ng mga volcanoes? Although hindi naman siya authority talaga sa science o sa geology, pero nakikita natin na ginagamit talaga ng Panginoon si Ellen White. Pero paano ba natin pagbabalansin? Take for example, yung ating mga kaibigang sa ibang relihiyon. Paano ba nila pinagbabalanse yung kanilang mga commentary at saka yung Bible? Ganon din naman tayo. So may mga commentary tayo. Kaya lang, nakikita natin na parang eksaktong ang Panginoon mismo ang nagpapahayag kay Ellen White para mas i-explain ito para hindi na tayo magkamali pa. Pero hindi ito kokontra sa anumang pagkakataon sa Biblia. Sa Lucas 10 verse 16, ang sabi, "He who hears you hears me. He who rejects you rejects me. And he who rejects me rejects him who sent me." Take for example, kung ang mga salita ni Ellen White hindi galing sa Diyos, walang effect ito sa atin. Opo. Pero kung ito'y galing sa Diyos, meron ba itong personal effect kung hindi natin ito pakikinggan? Meron po. Nakaka-relate nga po tayo minsan pag nakabasa po tayo ng mga sulat ni Ellen White. Pero pagka tinanggihan natin ito at galing ito sa Diyos, ano mangyayari? Siyempre, parang tinatanggihan din natin ng Diyos. Din. Kagaya ng ating mga magulang. Ito, Sige yung po. mga magulang natin, of course, hindi naman sila perpekto, pero bakit natin sila ginagalang? Kasi po magulang po natin sila. Kasi sinabi ng Diyos. Opo. Pag hindi natin sila ginalang, meron ba epekto ito sa ating accountability sa Diyos? Meron po. At sinabi rin po yan, di ba, sa 10 utos? Kasama po yun. That's it. Kung sinabi ng Diyos na igalang mo, pakinggan mo ang mga magulang, tapos hindi mo pinakinggan at ginalang ang iyong mga magulang, ikaw ba'y accountable sa Diyos? Opo. Definitely. Halimbawa, hindi ka gumalang sa gobyerno. Meron ba itong epekto, consequence sa iyo? Meron din po. Ganun din. So, ganun din ang ating paggalang sa mga inspirasyon ipinagkaloob kay Ellen White. Hindi dahil sa mas mataas ito sa Bible, kundi dahil ang Bible mismo nagsasabi na sa mga huling araw may mga pangitain at may mga dreams. At hindi lang ito, ang sabi ng Ephesians chapter 4, na ang Holy Spirit ay may mga gifts. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 12, ang Holy Spirit ay may gift. At ang isa sa mga gift na ito ay the prophesy or the gift of prophecy. So, kung ito yung mga gift sa huling araw at hindi natin ito pinakinggan, hindi ba napakadelikado para sa atin na tayo maligaw? Lalo na napakaraming nagkalat na mga false prophets. Ang sabi pa ni Ellen White sa Testimonies Volume 5, page 67, "I do not write one article in the paper expressing merely my own ideas. They are what God has opened before me in vision, the precious rays of light shining from the throne of God." So ito'y ilan lamang sa mga pananalita ni Ellen White. Ang sabi pa niya, weak and trembling, I arouse at 3 o'clock in the morning to write to you. God was speaking through clay. You might say that this communion was only a letter. Yes, it was a letter. But prompted by the Spirit of God to bring before your minds things that had been shown me. In these letters which I write, in the testimonies I bear, I am presenting to you that which the Lord has presented to me. So definitely, kung isa-summarize po natin ito mga kapatid, una, ang Sola Scriptura stands as Bible as the highest or the primacy of the Scriptures, yung pinakamataas na otoridad ng Scripture. At wala nang hihigit pa sa Biblia. Pero hindi nito tinatanggal yung iba pang mga otoridad. Okay? Opo. Pangalawa, Ellen White is below the Bible because she is tested by the Bible. Siya ay pwedeng sukatin ng Biblia. Kaya nga tinawag na canon kasi panukat. Opo. Canon means panukat. So, hindi pwedeng sukatin ng writings ng Ellen White ng Bible. Sabi niya, bakit ka kumakain ng isda? Ay sabi ni Ellen White, ganito, ganyan, ganyan. Sabi niya, di ba sa Bible, kumakain ng isda si Jesus Christ? Sabi nung iba,
kasi hindi pa nila nababasa yung yung writings ni Ellen White. Patawarin na lang natin si Jesus. Para bagang si Jesus kailangan sukatin ng writings ni Ellen White. Hindi pwede yun. Baliktad po yun. Baliktad yun. Ang authority ay ang scriptures at hindi si Ellen White. Di ba? Oo nga Nakuha po. mo. Pangatlo, she points to the Bible. Ang role ni Ellen White ay i-point ang lahat sa Bible. So hindi siya pwedeng Magnifying manguna glass. sa Bible. Pangatlo, Ellen White's message is as authoritative as the Bible because the author is God in both cases. Authority siya pero magkaiba ng function. Wow, ang dami ko na naman po natutunan ngayon, Pastor Brian. Pero ang bilis-bilis po ng oras at alam ko pong ipagpapatuloy po ulit natin ang itong topic ko po natin na about kay Ellen White in the 21st century. Pero Kuya Brian, baka may mensahe pa po kayo sa ating mga manunood? Well, ang mensahe ko po sa inyo mga kapatid ay bumalik po tayo sa ating mga Biblia. Gawin po nating pinakamataas na otoridad ang Biblia sa ating buhay. But at the same time, nais din po natin na buksan ang ating mga pag-iisip sa mga bagay na makapagpapalapit pa sa atin sa Bible. Minsan, tayo ay nalalayo sa Bible at ginagamit ng Panginoon ng iba pang mga sulat para mailapit tayo sa Bible. Tama po yan. Kaya naman po, Pastor Brian, tayo po'y manalangin. Tayo manalangin. Dakila po namin Diyos. Pangunahan po ninyo kami patuloy Panginoon na pagarian nyo kami at sana Panginoon mabuksan ang aming mga pag-iisip at maging mas mapamahal pa kami sa Biblia sa pamamagitan ng pagbabasa ng writings ni Ellen White sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Salamat, Pastor Brian. Mga manonood, nabitin ba kayo? Alam ko ay mas lalo pa kayong nagiging interesado tungkol kay Ellen White. Kaya naman, abangan niyo po ang susunod po nating episode. At lagi po nating tatandaan ng sinabi ni Ellen White that we should not fear about the future unless we forget how God led us from the past. Muli, ako po si Dali Doranila, kasama ko po si Pastor Brian, at ito po ang Sharing the Vision.